Sa magang ito, magsisimula tayo ng isang maikling series. Matapos po nating pag-aralan ang aklat ni Ruth, we will be looking at a short series from Luke chapter 15. And then after that, we will be going to a long series, and that would be the book of Galatians. So as I review my previous notes, nakita ko na I have never made a series in the book of Galatians. So I decided to study the book of Galatians. So you have to give me time for that, and then we will be doing a series in the book, Paul's epistle to the Galatians. But at this time, we'll be having our maybe 2 to 3 weeks a series here in Luke chapter 15. At ito po ang Luke chapter 15 ay meron 3 parables kayo makikita rito. The parable of the lost sheep, the parable of the lost silver, and the parable of the lost son. So we will be looking at these 3 parables. Now, alam nyo sa Biblia, siguro magtatanong tayo, ano nga ba, meron bang pinaka-mainam na form of government na itinuturo ang Bible? Ngayon, pag pinag-aralan nyo yung Bible, mapapansin niyo na walang tinuturo ang Biblia na form of government na mas mainam at mas maganda. In fact, pag mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, makikita natin yung government na umiiral, karamihan ay dictatorial government. Panahon ng mga Assyrians, sa panahon ng mga Babylonians, sa panahon ng mga Persians, sa Greek o Romans, sa panahon ni Jesus Christ, yan at nila Apostle Paul, mga Romans, mga dictatorial ang mga emperor ng panahon na yan. So wala tayong makikita na mga form of government na tinuturo ang Bible. Ang malinaw lang sa Bible ay we are to submit to governing authorities regardless of the political structure na umiiral. Whether it be monarchical, yung may mga king, may mga princess, or dictatorial, o socialist, katulad ng China, di ba? Ng Vietnam, at ng iba pa mga socialist republic, or democratic, just like what we have here in our country. Now, in my own opinion, ang palagay ko lang, para sa akin, ang mas maganda at effective system for governing a society is what we have right now, the so-called democratic form of government. Sa democratic form of government, laging ang pinag-uusapan dito ay majority. Ang kalooban ng nakararami, iyon ang masusunod. Kaya nga, di ba, may election tayo. Sa election, kung sino yung mas maraming boto, siya yung panalo. At siya yung luluklok sa kanyang throne, sa kanyang posisyon. Sa mga paggawa naman ng mga batas sa Kongreso, kung sino may pinakamaraming boto sa isang panukalang batas, yun ang magiging maihahain at ilalagay sa mga authorities o maaring pirmahan ng ating Pangulo. Yan ang demokrasya. The will of the majority always prevail. Pero alam niyo mga kapatid, bagamat gusto kong sabihin na hindi ako naniniwala na yung will of the majority always right, pero yung kagandahan naman ng democratic government, na yung gusto ng marami, yun ang dapat masunod. Bagamat hindi ko sinasabing ang kalooban ng mas nakararami ay laging tama. No? However, when it comes to man's salvation, pagdating sa kaligtasan, hindi ang kalooban ng tao o ang kalooban ng nakararami ang siyang nagpe-prevail. No? Kundi ang sovereign and predetermined will of God. Salvation begins not with man's decision, but with God's divine election from eternity past. Malinaw na itinuturo ng Biblia sa atin na alam na ng Diyos kung sino yung kanyang ililigtas. Nakadetermine na sa kanya. Kilala na niya ang sa kanya bago pa itatag ang sanlibutan. Malinaw yun. No? He identifies na yung mga taong ito na kanyang ililigtas, ang identification niya
Dito sa babasahin natin ngayon at pag-aaralan natin sa mga susunod pang mga linggo, ay itinuring silang mga lost sheep. Lost silver or lost son. No? Each of them ay nasa panganib. Each of them ay helpless because they are lost. But God is actively seeks them through the great shepherd, the Lord Jesus Christ. Now, as I said, over the next 3 Sundays, we will be exploring a short but powerful series on the 3 parables in Luke 15. At tulad ng sinabi ko, bagamat ang bawat parable na ito ay distinct sa kanilang mga kwento, pero natatangi at compelling yung kanilang mga tema. Pare-pareho yung tema na umiiral. Ano yun? The unstoppable love of God in action. Ang Diyos ay nagmahal. At yung kanyang pagmamahal ay walang makapipigil sa paglalapat nito. The unstoppable love of God in action. So here, we can see sa ating pag-aaral, sa susunod na mga ngayon at sa mga susunod na linggo, makikita natin na mayroong isang pastol na hinahanap niya yung kanyang mga tupa ng may determinasyon. Makikita natin ang isang babae na hinahanap niya ang kanyang nawawalang pilak ng mayroong determinasyon at persistence. Makikita natin ang isang ama na matapat na hinihintay ang kanyang wayward na anak, naghihimagsik na anak, suwail na anak, no? Dito sa bawat parable na ito, makikita natin ang isang glimpse ng unconquerable love of God. A love that does not give up, no matter how far one has wandered. However, desperate the human condition may be, we have a great shepherd of the sheep who is willing to go out into the darkness and danger to seek and save the lost. Now, please now turn your Bible to Luke chapter 15. We will be reading verses 1 to 7. Basahin ko po sa Tagalog. Lucas, Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 7. Ito po ang salita ng Panginoon. Noon, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumalapit sa kanya upang makinig. Ang mga pariseyo at mga iskriba ay nagbulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakaing kasalo nila. Kaya't sinalaysay niya sa kanila ang talinhagang ito. Sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawala ng isa sa mga iyon at hindi iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan? At kapag natagpuan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat na nagagalak. Pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na nagsasabi sa kanila, makigala kayo sa akin sapagkat natagpuan ko ang aking tupang nawala. Verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ito po ang salita ng Panginoon. Now, yung unang 2 talata, verses 1 and 2, ay nag-provide sa atin ng orientation sa buong kabanata. No? Pinapakita rito na si Jesus Christ ay sumisikat na, nakikilala niya na. Pero, nakikilala siya ng marami, pero nagiging offensive naman siya sa iba. Lalo na sa mga pariseyo at sa mga iskriba. So meron ngang nagsabi na isang commentator, nabasa ko, na sa mga panahong ito daw, we meet the attractive offensiveness. We meet the attractive and offensive Jesus. No? Si Kristo nagiging kilala, nagiging bantog, pero nagiging offensive naman siya sa iba. Parang iba ang dating ng pagiging kilala ni Jesus, lalo na sa mga pariseyo at mga eskriba. At sabi ni Lucas,
na itong mga Pharisees and scribe were grumbling, complaining. No, yung wikang Griego na ginamit dito, diagogozo, ay pwedeng i-translate na to grumble or to complain. Ito yung klase ng salita na ginamit sa Book of Numbers patungkol sa mga Israelita noong sila'y nandoon sa ilang na nagre-reklamo kay Moses dahil walang tubig. Dahil puro mana na lang yung kanilang kinakain. Nagre-reklamo sapagkat hindi nila kayang pumunta sa Kanaan dahil ang mga tao pala doon ay mga higante. Ang mga tao pala doon ay mga mahuhusay na mandirigma. Ang tataas ng mga wall, ayaw na nila. So they were grumbling. Ito yung salita na ginamit pareho doon sa Book of Numbers. Ngayon ang tanong, bakit sila nagagrumbling doon? Because of unbelief. And now here, bakit naman nagagrumbling yung mga tawag nito, mga iskriba at saka mga pariseyo? Alam nyo kung dahilan? Sapagat ang sabi sa binasa natin, may mga tax collector at mga makasalanan na lumalapit kay Jesus. No? Yun ang hindi nila nagugustuhan. At ito yung pwede na sabihin, real kicker. No? Si Jesus Christ, nung malapit sa kanya yung mga makasalanan, wini-welcome naman niya. At hindi lang niya tinuturuan, nag-spend pa siya ng time sa kanila. So, yung nakikita nilang ito, hindi na ito maganda sa kanilang paningin. This is too much in the eyes of these religious leaders. Bakit ganun? Kung siya talaga ay galing sa Diyos, kung siya talaga ang galing sa banal ng Diyos, bakit niya tinatanggap ang mga makasalanang ito? Yun ang kanilang hinanakit. Yun ang kanilang himutok. Yun ang kanilang dahilan kung bakit sila upset sa ating Panginoong Hesukristo. Pero itong gusto ko sabihin, may irony rito mga kapatid. May irony. Ano yung irony? Yung reklamo nila na si Jesus Christ ay wini-welcome niya yung mga makasalanan, yun yung gospel. Di ba? Na tinuturo natin at tiyayakap natin. Di ba? Yun ang mabuting balita. Na si Kristo, wini-welcome niya o tinatanggap niya ang mga makasalanan. Hindi ba? Kasi kung hindi rin tayo tatanggapin ng Diyos. Tayo lahat ay mga makasalanan. Sino ba sa atin dito ang hindi makasalanan? Sino ba sa atin dito ay mga sakdal sa katuwiran? Wala. So this is good news. In fact, yung grumbling, the reason of their grumbling is actually, in terms of irony, is also the blessing and a good news to us because we are sinner and yet God has accepted us in Christ Jesus. We were rebels and yet God stands with open arms, ready to receive those who repent. Yan ang blessing, di ba? Tayo yung mga naligaw. Ngunit ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, isang mabuting pastol, hinanap niya tayo, sinuong niya ang panganib at ang kadiliman upang tayo'y masumpungan at masagip. At yan ang mensahe na gusto kong bigyang diin ngayon pong umaga mula dito sa isang parable na ito. Ang mensahe ay, we were lost and in danger because of our sin, but our great shepherd entered the darkness and danger to find and rescue us. Let me underscore. We were lost and in danger because of our sin, but our great shepherd entered the darkness and danger to find and rescue us. And let me share to you 4 headings. 4 na bagay. Sundan natin ang kwentong ito sa 4 na katotohanan. Unang-una, tingnan natin dito, the seeking shepherd. That's number 1, the seeking shepherd. And then, titingnan din natin mamaya-maya ng konti, ay the search was successful, and then, the significance of the search, and the stamp of the one sought. So first, let's look at the first heading, the seeking shepherd.
Now, walang duda, at gusto kong sabihin, i-imagine lang natin, madali lang naman i-imagine tong kwentong ito. Imagine natin ang isang pastol nung unang panahon, no? Ay, ngayon kasi, hindi naman nata ganito na masyado yung ibang pastol. Nung nakaraang Monday ba yun, or Wednesday, pumunta ako sa Lipa, Batangas, at meron akong pinuntahang isang lugar dahil in-invite ako magsalita roon. At maganda yung lugar farm. Nakakita ako ng napakadaming tupa. No? Nagkalat doon. Wala man ako nakikitang pastol. Pero nakita ko, ang daming tupa. Pero ilagay natin nung unang panahon, ganito kasi, ang mga tupa nung unang panahon, pinangangalagaan niya ng kanilang pastol. So, kung ikaw ay maraming tupa, ang trabaho ng isang pastol ay talagang napakarami mong alaga. Ang gagawin mo, syempre, papakainin mo yan sila, o ipapasyal mo sila, pangungunahan mo sila, maaaring sa bundok, sa tabing ilog, at sa burol, sa mga libis, at maaaring maghapon, umiikot-ikot kayo sa iba't ibang bahagi ng lansangan. Siyempre, pagdating ng gabi, pagod na yung pastol. Gusto niya na talagang matulog. Gusto na niya magpahinga sa kanyang bahay. Pero mayroong pumipigil sa kanya para siya'y magpahinga. Ang pumipigil sa kanya ay ito, merong isang nawawalang tupa. Paano niya nalaman? Siguro, nung gabi, noong pinapasok niya na isa-isa sa kanyang kulungan, binilang niya, kulang. Kulang ng isa. Andoon naman ang karamihan. Andoon ang 99. Pero may kulang na isa. At dahil doon, hindi siya makatulog. Maaaring siya'y nangangamba. Bakit nangyari na may nawawala? Madali namang maintindihan kung bakit maaaring may nawawalang isang tupa. Sapagkat, ayon sa mga authorities, hindi naman ako nag-alaga ng tupa, kung gusto nyong malaman paano mag-alaga ng tupa, usapin nyo si Aris. Nag-alaga siya ng tupa. At nawala na rin lahat. Naibenta mo ba? Anong ginawa ng pastol sa kanyang mga tupa? So, sabi nila, sheep are notoriously stubborn. Stubborn. Ibig sabihin, medyo hindi sila katulad ng aso o ng mga kalapate na madali nilang malaman ang direksyon pa uwi ng kanilang bahay. Diba? Yung mga aso, diba? Nagala-gala yan dyan sa daan. Pero, alam mo, umuwi yan sa bahay nyo. Kahit na nga yung pusa lalo na nga yung kalapate. Yung mga kalapate, diba, nung araw, usong-uso yung tinatapon yung kalapate sa Pampanga. Tapos, may pa-contest pa dyan. Talagang nabalik sila dun sa kanilang bahay. So, meron silang sense of direction. Samantalang daw, ang mga tupa, maaring malawak ang kanilang paningin, maaring maganda yung kanilang vision, pero mahina yung kanilang sense of direction. They lack the ability to discern the direction. And not only that, they lack the ability to see if there is a danger. Hindi nila alam may panganib na maaring mangyari. So, may nawawalang tupa. Maaring madilim na. And it was only a matter of time para ang tupang ito ay mapahamak sa mga mababangis na hayop tulad ng mga asong lobo. Ngayon, anong nasa isip ni Jesus nung kinikwento niya itong parable na ito? Surely, ang iniisip niya ay tayo. Tulad natin. Tulad ng isang tupang naliligaw, tayo ay nasa isang sitwasyon na helpless, wandering, alone, exposed, and vulnerable. It is a fitting picture of every human being left to their own devices. Di ba sabi ng Bible, Isaiah 53 verse 6 says, "All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way." So dito makikita natin, ang tao sa kanyang kalalagayan ay pwede nating sabihing lonely and perilous.
Nasa mapanganib na sitwasyon. Diba? Maramdaman nyo na ba yung pagiging alone? Pagiging lonely? Alam ko, naramdaman yan ng iba sa atin. Pero naramdaman na ba ninyo maging, parang you're alone in a room na mayroong napakaraming tao? Yung daming tao pero parang feeling mo isolated ka. No? Parang feeling mo you don't belong dito sa grupong ito. Nag-uusap sila, nagtatawanan sila, nagkikwentuhan sila, and parang nag-iisa ka. Parang you don't belong to the group. No? And maybe they are talking of something na hindi mo naiintindihan. Wala kang meeting of the minds with them. Have you experienced that? Yung ganyan na sitwasyon, no? Parang nandoon ka sa isang lugar, may mga tao sa isang room, nag-uusap-usap sila, nagkikwentuhan sila, ang sasaya nila. But you feel like you don't belong ito sa mga taong ito. Parang kakaiba sila. No? Pero, ang pinakamasakit dito, mga kapatid, yung kalalagayan ng tao, ay hindi siya belong sa family of God, kundi hiwalay siya sa Diyos. He is being cut off from God Himself. That is our condition. And that is the condition of this lost sheep. Just like this lost sheep, left to ourselves, we are also in mortal danger. Nasa panganib tayo. And sooner or later, haharap tayo sa isang mas mabigat na sitwasyon, ang paghatol ng Diyos. And we cannot rescue ourselves. We are utterly helpless. What we desperately need is someone who will come to us. Someone who will rescue us. Someone who will bring us home. Yan ang kalagayan ng tao. And that is precisely ang ginawa ng isang dakilang pastol na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. No? At ang Panginoong Kristo ay pumunta rito sa lupa, siya hinanap niya ang kanyang mga tupa, hindi dahil obligado siyang gawin yon, kundi dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal. Na para bang isipin niyo yung maliit na bata, 2 years old kaya, no? Naglalakad na. Siguro 1 year old, katulad ng apo ko, 1 year old and 3 months something, naglalakad na yan. No? Lagay mo yan doon sa mall, naglalakad na, di ba? Wala nang direksyon kung saan pumupunta, no? At biglang nawala siya sa karamihan ng mga tao o sa isang busy street. Ay ano magiging damdamin ng isang magulang, di ba? Aligaga, takot, no? Ano na nangyayari? Nasaan na siya? Ganon ang isang damdamin ng isang umiibig na pastor. So, dan natin tingnan ang ating Panginoong Kristo. He is a seeking shepherd. But He is not doing that out of obligation only. He is doing that out of love. He is willing and even eager to risk everything to find and save His own. The seeking shepherd. Now let's go to the second heading. The search was successful or the successful search. Ano ba yung mission niya rito? Now, the shepherd's mission, as described, was undeniably successful. Verses 4 to 5. Tingnan natin. What a man of you, having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it, and when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. So here, we have a picture of a shepherd. No? Hinanap niya yung kanyang nawawalang tupa, maaring sa gitna ng isang madilim na lugar o maaring sa isang madilim na panahon. Siyempre, nakakapagod yon. Very exhausted na ang kanyang katawan, weary. Yet that determined na mag-press on sa mga rugged terrain at ayaw niyang sumuko at hindi niya inalintana yung hirap, no? He will search until the lost sheep
is found. At nung makita niya na yung tupa na hinahanap niya, maaring matagal na oras ang kanyang ginugol, ito ay hinawakan niya, kinalong niya, at nilagay niya sa kanyang balikat. At siya ngayon ay tumungo na sa kanyang tahanan, isinamang pauwi ang nawawalang tupa. This is, brethren, the powerful image beautifully illustrates the heart of Luke chapter 19 verse 10. Nung sabihin ng Panginoong Kristo, for the Son of Man, Luke 19:10, came to seek and save the lost. Si Jesus ay isang dakilang pastor at walang kadiliman, panganib o layo na siyang pipigil sa kanya para hindi niya tapusin ang kanyang layunin. Now, gusto kong sabihin, mga kapatid, ito'y paghahambing lamang natin sa Panginoong Kristo, pero yung pinaghahambingan hindi laging perfect, ha? Kasi tandaan natin, yung mga human shepherds ay pwedeng mabigo sa kanilang paghahanap. Tama ba? Human shepherds yan, eh. No? Pwedeng, nung makita nila yung kanilang hinahanap na tupa, lagos-lagos na yung kanilang katawan, no? Dahil sa tawag nito, nilapa na ng mga asong lobo. O maaaring na makita niya, nalunod na doon sa ilog. O kaya naman, patay na dahil sa gutom. Maraming pwedeng mangyari. Pwedeng maging failure ang isang human shepherd sa paghahanap ng kanyang nawawalang tupa. Pero hindi ganun si Jesus. Jesus never fails to save those who are His. Ang sino mang sa Kanya, ang sino mang hinirang ng Ama, bago pa itatag ang sanlibutan ito, ay hahanapin niya at ililigtas niya. Hindi makakawala sa Kanya. Yan ang diniklara mismo ng Panginoong Kristo sa John chapter 10 verses 14 to 16. Sabi niya, I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. I lay down my life for the sheep, and I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice, so there will be one flock and one shepherd. You see, very triumphant yung statement dito ng Panginoong Kristo. Hindi niya sinabi, hahanapin ko sila, sana makita ko sila. Sana may chance pa na mahanap ko sila. Hindi. Determine, at makikita natin na very triumphant yung statement. Sabi niya, ibinigay ko yung buhay ko para sa kanila, kilala ko sila, at kilala nila ang tinig ko. Meron pang wala rito ngayon, hahanapin ko rin sila, at para sila'y maging isang kawan sa iisang pastol. Doon natin makikita na totoo yung universal church. No? Meron lang iisang kawan at merong iisang pastor. Now, sadly, some portray the gospel as though Jesus merely finds the sheep and then says, di ba? Halimbawa, nakita niya na yung tupa. O, halika na. Uwi na tayo. No? Gusto mo ba talaga umuwi? Ba? Ang hirap ng buhay rito. Nakakatakot. Halika na. Uwi na tayo. Ganun ba? Ganun ba gagawin ni Jesus? Ha? Sasabihin ba ni Jesus, sige na, uwi na tayo kasi hindi ko pwede pakialaman ng free will mo. No? Yung free will mo kasi, sacred yan. Ganun ba ginagawa ng isang pastol pag nakita niya yung tupa? Ha? Hindi! Susunggaban niya yan! Papasan niya rito sa kanyang balikat. Uwi na tayo. Di ba? Hindi yung, come on. Sige na, uwi na tayo. Maawa ka na. Pagod na ako. Ganun ba? Di ba ganun ang portrayal ng marami ngayon? Si Jesus Christ daw, namatay para daw sa lahat ng tao, pero kailangan kasi yung free will eh. No? Yung free will ng tao, hindi pwedeng pakialaman ni Jesus. Hindi pakialaman ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung yung free will
ng tao, ang aasahan ng Diyos para lumapit ka kay Kristo, walang lalapit kay Kristo. Ni isa. Bakit? Ang isang makasalanan, ang kanyang bent, ang kanyang will, lumayo sa Diyos. Bakit ka lumapit? Sapagkat inilapit ka ng Ama kay Kristo. John 6:44, no one can come to me unless the Father draws them to me, and I will raise them up in the last day. Kaya nga, malinaw na dito sa kwentong ito, sa parable na ito, mga kapatid, itinuturo rito yung tinatawag natin na particular redemption. O yung ginagamit sa tulip na limited atonement. Pero I'll rather use the term particular redemption. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay maliligtas. Maliligtas lamang ang mga taong nasa puso na ng Diyos, nasa isip na ng Diyos, mula pa ng itatag ang sanlibutan. Nagkaroon na ng tinatawag na agreement ang Ama at ang Panginoong Kristo na noong pa merong mga makasalanan out of human race na makasalanan, na ililigtas niya at si Kristo, pupuntahan sila, sasagipin sila sa pamamagitan ng kanyang buhay doon sa krus. At dadalhin siya sa kanilang tahanan. Alam nyo, tayo, Reformed Baptist, di ba? At alam nyo po mga kapatid, if you study church history, yung Reformed Baptist, ang mga forefathers, ang mga ninuno niyan, hindi naman Reformed Baptist ang tawag noong 17th century. Ang tawag sa kanila, Particular Baptist ang tawag sa kanila. Sila yung nag-formulate ng 1644 First London Baptist Confessions of Faith. And then, noong 1689, naisulat ulit yung Second London Baptist Confession of Faith. Yun sinasabi natin 1689. Ang tawag sa kanila noong araw ay Particular Baptist. Now, later on, siyempre, tinawag na silang mga Reformed Baptist. No? Because para ibigyang diin yung punto ng Reformation. Pero, ang tawag sa kanila ay Particular Baptist. Bakit sila tinawag na Particular Baptist? Not because they were elitist. Hindi dahil elitista sila sa kanilang pagaramdam. Kundi they gloried in the glorious truth that God, from eternity past, purpose to save particular individuals, not in theory, but in reality. Yun ang katotohanan. So every time, mga kapatid, na nangangaral tayo ng Ebanghelyo sa mga bata, na mga tinuturuan natin sa Sunday School, nagtuturo tayo ng Bible sa mga home Bible studies, nagdi-distribute tayo ng mga gospel tract, nangangaral tayo sa mga funeral services, no? O dito, sa mga katulad ng worship services na ito, no? Meron tayong exciting and humbling prospect na ang makapangyarihang Diyos ay pwede niyang gamitin ng mga simpleng salita na napapakinggan, no? Para tawagin ang mga certain individuals na minarkahan na ng biyaya ng Diyos nung una pa man. Na markado na ng sovereign grace ng Diyos nung una pa man. At sila ay itinalaga para sa isang mabisang pagtawag tungo sa kaharian ng Diyos, tungo sa kawan ng Diyos, tungo sa pamilya ng Diyos. At hindi ito isang novel idea na galing lang sa akin, ano? Napaka-novel naman ng mga sinasabi mo, pastor, ano? Napaka-ganda ng mga sinasabi mo. Hindi kaya't yan, opinion mo lang. Hindi. It simply echoes yung divine encouragement, mga kapatid, na mayroong talagang mga tinawag ang Diyos, may hinirang ang Diyos. Kaya nga, kahit na minsan nakikita mo parang walang bunga yung pagpapagal mo, alam mo magkakaroon din ng bunga yan later on sapagkat mayroong mga tinawag ang Diyos sa iba't ibang lugar. Halimbawa lang, ito, no, babasahin ko mamaya sa inyo Acts 18:10. Pero bago yon, ang kwento sa Acts 18:10, si Apostle Paul, nanggaling siya sa Athens. Binanggit kanina sa Sunday School natin, ni Kuya Manny yan, ano? Tapos, pumunta siya sa Corinth. Pagdating niya sa Corinth, naku, ang daming opposition. Yung mga Hudyo ron, dinispise siya, nilait siya.
No, pinersecute siya. Alam mo ginawa ni Paul, kasama nung mga kasama niya, si Timothy sa si Silas, pinagpag nila yung kanilang mga panyapak. Sabi niya, ganun pala, ayaw niyo sa pangangaral ng salita. Sige, wala na akong pananagutan sa inyo. Pinagpag nila yung kanilang paa. Pero, ang nangyari, ang Diyos, nagpakita sa kanya sa isang vision. Sabi niya, Paul, huwag ka matakot. Magstay ka rito. Bakit? Meron akong mga tao sa lugar na ito na hindi mo kilala. Basahin natin. Acts 18:10. Itong sabi, I have many in this city who are my people. Imagine that. No? Eh, siyempre mga pagano yung mga tao ron. Yung mga tao doon, karamihan ng mga hindi mananampalataya. Pero sabi ng Panginoon, meron akong mga tao sa lugar na ito. Ibig sabihin, meron akong mga taong pinili, hinirang, na nandito. Kinakailangan mo lang silang abutin. Kinakailangan mo lang silang pangaralan. At yung mga taong yun, mananampalataya sa akin. So everyone whom God intends to save will be saved. The determined and persistent shepherd in the parable reminds us that we have a great and sovereign God, a God whose will cannot be thwarted. He is the perfect shepherd. And not only that, brethren, Jesus is not only the perfect shepherd, He is the master tracker. He is the master tracker. Diba? Tinatrack niyo minsan yung diba? Yung anak ko, kinikwento niya sa akin, tinatrack daw niya yung barko niya ni Mike lagi, kung nasaan lugar. Natatrack na ngayon yan, Kasi pagka hindi tumatawag, hindi nag-online, sabi niya, ba't di nag-online? Tinatrack niya kung nasaan lugar, no? Ba't hindi ka tumatawag? Nandito ka na, nakadaong na, di ba? Yun. Di ba ngayon, pati yung aeroplano, di ba, natatrack na rin, kung nasaan lugar na. Pag nawala yung mga cellphone ninyong medyo high-end, di ba? Natatrack din yan, no? Di ba, sa Google. Pero, ang punto ko rito, ang Panginoong Hesukristo, bago pa nagkaroon ng mga tracker na ganyan, He's a master tracker. Alam niya kung nasaan yung kanyang mga tao. Alam niya yun. At tatawagin niya sila sa tamang panahon. At ginagawa na ng Panginoon yan. 2,000 taon na ang nakakaraan. He has been seeking and saving the lost. And not one of His own has ever been missed. No one has slipped in His hands. None ever will. Yan ang sinabi ni Jesus Christ. John 6:39. This is the will of Him who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last day. Walang sinumang mawawala sa mga ibinigay ng Ama sa akin. So, nakita natin the seeking shepherd. Pangalawa, the successful search. Now, let's go to number 3, the significance of the search. Now, why did the shepherd in the parable go to such great lengths to find the one lost sheep? Bakit kinakailangan niyang gawin yun? Bakit? Sapagkat yung sheep na yun ay pag-aari niya. No? At may malasakit siya, concerned siya sa kalalagayan ng kanyang sheep. No, hindi lang dahil maaring siya ay nasa panganib, kundi dahil mahal niya ito. He knew its natural tendency to wander that would lead into terrible peril. At mga kapatid, sana ganyan natin tingnan ng ating sarili, ng mga mananampalataya ni Jesus. No? Bakit nakilala natin si Jesus? Sapagkat na hinanap niya tayo, hindi tayo naghanap sa Kanya. Ito'y larawan ng katotohanan kung hindi tayo sinagip ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak, tayo ay nasa path of ignorance. Nasa daan ng kawalang kaalaman. Nasa daan ng kasalanan na hindi natin alam, mapapahamak na tayo. Parang isang bulag na naglalakad patungo sa
bangin. At, di ba? Pwede natin sabihin, napakatindi naman ng ginawa ng Panginoon sa atin. Ano? At ito, hindi, yung paghahanap ng Diyos sa atin, dito nagsimula nung napakinggan natin yung preaching. O may nag-share sa atin ng gospel, o sa isang Bible study. Noon pa nagsimula na yan eh. Binabanggit ko na kanina pa, mga kapatid eh. Yung tinatawag ng mga theologians na the covenant of redemption. So meron dalawang covenant. The covenant of redemption happened in the eternity past. It was the covenant between the Trinity. No? At doon sa covenant na yon, they were purposed to save particular people from the fallen human race. Meron ng eternal agreement. At yung covenant of redemption ay nag-manifest sa covenant of grace. Ano yung covenant of grace? Ito na yung nangyari sa history. No? Ano yung nangyari sa history? Yung unfolding nung plano sa covenant of redemption. So there was a series of unfolding covenants from the time of Abraham, from the time of Noah, to Abraham, to Moses, to David, and ultimately to Jesus Christ, the new and messianic covenant. Yun yung dapat naintindihan nating lahat. No? At nung dumating na yung pinaka-ultimate na covenant of grace, si Jesus Christ, naging tao. Pinanganak siya rito sa mundo. Namuhay siya ng matuwid. Nangaral siya ng mabuting balita at ng kaharian ng Diyos. Ultimately, napunta siya sa Kalbaryo. Binigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Yun ang nangyari. At muli siyang nabuhay pagkatapos ng 3 araw at umakyat siya sa langit. Pero hindi nagtatapos doon, mga kapatid. Kinakailangan ng Ebanghelyo patungkol kay Kristo na naghahanap ay may pangaral. Kaya narito, papasok ngayon ang banal na Espiritu. Actively, gagalaw siya, kikilos siya sa pamamagitan ng paglilid at pagkukonvict sa mga taong intensyon ng Diyos na iligtas. Dadalhin niya ang mga to sa isang pagkakataon upang makapakinig sila ng Ebanghelyo. Bubuksan niya ang kanilang mga paningin para maintindihan nila na sila ay makasalanan at makita nila ang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Yun ang nangyari. So makikita natin yung pagkilos ng banal na Trinidad na nag-agreed sa Covenant of Redemption. Ngayon ay ina-apply na sa Covenant of Grace. Kaya isipin nyo maigi. Nag-reflect ba kayo? Bakit in-arrange ng Panginoon ng mga pangyayari para mapakinggan mo ang Ebanghelyo? Bakit may mga certain people, kung sino-sino man yan, na dinala ng Diyos sa buhay mo? Ha? Bakit? Bakit mo nakilala si ganito, si ganyan? At yung palang pagkakilala mo sa Kanya ay maaaring magdala sa isang sitwasyon na mapapakinggan mo ang Ebanghelyo. Bakit dumating ka sa isang sitwasyon na merong pangyayari na masyadong na-steer yung conscience mo at nag-isip ka sa kalalagayan ng iyong kaluluwa? Bakit nasa isang lugar ka na kung saan makakadalo ka ng mga pagtitipon para mapakinggan mo ang sermon, o bakit nasa isang sitwasyon ka na minsan ay nabasa mo ang isang gospel tract o maging ang Biblia na ibinigay sa iyo ng sino man at nakita mo ang Ebanghelyo. Bakit hinayaan ng Diyos na dumaan ka sa isang deep pain or trials where your heart became more open for advice or truth? Di ba may mga ganon? Ang tigas ng puso. No? Lagi ang tingin sa sarili, ang talino niya. Tapos biglang nagkasakit. No? Biglang na mild stroke. Anong mild stroke? Medyo naging mababa na siya ngayon. Parang kailangan niya na ngayong makinig doon sa mga nagbibigay ng payo sa kanya. Tama ba? Wala na naman na si Tony rito, kinuha na siya ng Panginoon. Pero minsan naiisip ko lang, nung dinala namin si Tony doon sa Valenzuela, no? Bawat isa nagbibigay ng payo sa kanya. Ang laking tao, nakikinig siya.
Ang laking tao, di ba? Kita mo naman si Tony, nakakatakot yun eh. Laking tao, parang karakter ang dating eh. No? Tapos, ito, ganyan ha. Isa-isa. Mayroong, andyan lalo na pagdating kay Albert, no? Talagang ginaganon siya ni Albert. Imagine mo. Ako nga, hindi na nga ako nagsalita eh. Kasi parang, ang dami na ng sermon tinanggap ni Tony ah. Sabi ko, pag nung oras na yun ah. Di ba? Nangikinig siya. Oo nga. Oh. Nandun sila Deacon James, sila Deacon Boy, mga kasama namin, nagsasabihan siya, huwag ka na kasing kumain ng ganyan, ang tigas ng ulo mo kasi. Minsan, bakit dinadala ka sa isang sitwasyon na parang hindi ka na pwede magmatigas eh. No? Kundi makinig ka na lang. At minsan gagamitin din pala ng Panginoon para maging malambot ka sa pagtanggap ng katotohanan patungkol sa kaligtasan. Natitrace ba natin na ang lahat ng ito ay mga footstep ng Great Shepherd? Ang tanong ko nga bakit nandito kayo ngayong umagang ito? Maaaring iniisip nyo, kaya ako nandito kasi sumunod lang ako sa lola ko eh. Sumunod lang ako sa nanay ko eh. No? Kasi magagalit sa akin pagka hindi kami punta sa church. No? O kaya naman siguro, sininvite ako ng kaibigan ko eh. Nakakahiya naman. Sige, pagbigyan ko na. Hindi kaya ginagamit ng Diyos yun para tawagin kanya na lumapit sa kanyang anak? Sana hindi ka magmatigas. No? Sana wag kang tumakbo. Sana wag kang magtago. Hindi ito ordinaryong pangyayari lang. This is a rescue mission. Jesus wants you to bring home. He wants you to experience the joy of salvation. Yung dinidescribe dito sa verse 6, no? Rejoicing. Yung shepherd, nagtuwang-tuwa yung shepherd. Tinawag niya yung kanyang mga kaibigan. Halina kayo, mag-celebrate tayo. Sapagat nakita ko na yung aking tupang nawawala. Ang ganda, di ba, mga kapatid? Pero ito'y mapabilang ka sa pamilya ng Diyos, isang kagalakan na hindi panandalian, kundi pang walang hanggan. Pupunta na tayo sa huli. Medyo humaba na yata ako. Let's go to the last heading. The stamp of the one sought. What is the mark of the person represented by the sheep that was found? According to Jesus, ang sabi niya sa verse 7 ay repentance. Basahin natin. Luke 15:7. Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. So nakita natin, ano daw yung mark ng isang tupa na nasumpungan, nasagip? Ano yung pinakatanda niya? Kasi pare-pareho lang naman ang tsura natin, no? Pare-pareho lang naman eh. Ano ba pagkakaiba mo sa iba? Yung ginamit ni Jesus Christ ito, repentance. Nagsisi siya eh. Pag sinabing pagsisisi, ganito yun eh. Ni-renounce mo yung tinatawag na spiritual independence mo. Yung bang parang feeling mo, kaya ko naman yung sarili ko eh, hindi ko naman kailangan ng iba eh. Ito yung pagkakataong inamin mo na hindi ko kayang mabuhay sa sarili kong paraan, kailangan ko ng isang tagapagligtas, kailangan ko ng isang pastol, at kailangang sumunod ako sa Kanya. Now, in practical terms, ito yung mga babae at mga lalaki at mga kabataan o mga bata pa na iniwan ang kanyang dating paniniwala, dating pamumuhay, dating kaisipan. At ngayon, ikinumit niya na yung kanyang sarili sa Panginoon. Maaring yung iba rito na nagsisi, medyo lurid yung kanilang nakaraan. Medyo kahindik-hindik yung kanilang nakaraan. Tulad ng binanggit sa verses 1 and 2. Ano yun? Tax collector. O siguro, mga mandaraya. Di ba? Mga kurap. O yung ibang binanggit, sinners. Mga prostitute. Mga immoral. No? Medyo mahirap. Medyo kahindik-hindik ang kanilang buhay nung araw. Maaring iba naman, self-righteous. Hindi naman sila gumagawa ng mga ibang kasalanan ng iba. No? Pero, ang tingin nila sa sarili nila, mabait. Tingin nila sa sarili nila, mabuti. Tingin nila sa sarili nila, matuwid. Meron silang ganong klase ng pakiramdam. O kaya naman, yung tinatawag na apathy. Spiritual indifference. Parang feeling niya, hindi ko kailangan yan. Wala akong pakialam. Di ba? But in every case, the repentant soul
no longer want to stay in that kind of situation. Ang isang totoong nagsisisi ay handa na ngayong magpasakop sa kanyang Panginoon. Handa nang sumunod sa kanyang pastol. And notice in verse 7, merong warning din dito, mga kapatid. Ha? Kasi sabi niya rito, no? Verse 7, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Sino yung tinutukoy niya rito? Ito yung tinutukoy ng mga pariseyo at mga skriba. Mga religious leader to eh. Nang feeling nila sa kanilang sarili, nakaaangat sila sa larangan espiritual. Ang feeling nila matuwid sila. Ang feeling nila, okay sila sa harapan ng Diyos. Hindi sila nangangailangan ng pagsisisi. Hindi sila nangangailangan ng gamot sapagkat ang tingin nila wala silang sakit. Ganyan ba pakiramdam ng iba sa inyo? Baka ganyan ang pakiramdam ng iba sa inyo. Nasa mapanghanib kang kalalagayan kapag ikaw ay ganyan. Sapagkat ang totoong nananampalataya at nagsisisi, nakita niya na siya ay may sakit. Nakita niya ay nasa panganib. Nakita niya na siya ay nasa ilalim ng galit ng Diyos. Nakita niya na hindi niya kayang mabuhay sa kanyang sarili lamang sapagkat ang naghihintay sa kanya ay kapahamakan. So, sana ang bawat isa sa atin na sa ganyang sitwasyon. Kung ikaw ay totoong nagsisi, magbabago ang iyong direksyon, isusuko mo ang buhay mo kay Kristo, susunod ka sa iyong pastol, no? At magiging bahagi ka ng kanyang community, ng kanyang flock. Right? You will be part, and you should belong to the flock, to the community. There is no such thing as unchurched Christian. No? You like to be Christian, but you don't like the church. There's no such thing as that. Kaya nga, di ba, pinasan niya yung kanyang tupa, inuwi, ibinalik sa kanyang kawan. Yun ang punto, mga kapatid. No? So, sana maintindihan natin ang katotohanan ito, na ang siya namang totoong niligtas ng Panginoong Kristo ay napapabilang sa kanyang community. They gather in the church to worship God. Not only to worship God, to serve one another and to live joyfully under the care of their shepherd. Let us pray. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na aming po napagbulayan sa umagang ito. Sana po ay patuloy na makita namin at ma-appreciate namin ang napakalaking pagpapala na kami ay mga tupa ninyo. Ibinilang ninyo sa mga taong sinagip at sinama sa iyong kawan, sa iyong kaharian, sa iyong pamilya. At sana, kung naintindihan namin ito, magdulot ito ng walang hanggang pasasalamat na nauuwi sa paglilingkod, pagsamba, at pagsunod sa iyong kalooban. At kung meron pa rito na hindi pa nakakakilala sa iyo, sana po'y hipuin mo siya. Sana maintindihan niya ang Ebanghelyo at magsisi siya at lumapit kay Jesus. At ibigay din niya ang kanyang buhay para sa kanya. Muli, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.